Kalambuan, dalagmana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalagmana. Davao, Mindanao, may adlaw, inyo lagad, Saldi Chato. Kinisabang nyo higalas kahanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Ang kalambuan, daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga issue butang lungsod nun nga ikaw, kitang tanan, adun ay kalambigitan. Busa, uban ni kami, sulod sa usa ka oras, o siyempre, sa mas naandan, ang atong pinalanggang congressman sa unang distrito ng siyudad sa Davao, Congressman Carlo Corrales. Sir? May adlaw ganimo, Zaldi, Rafi, uga sa tanang mga nagtanaw karon, Merry Christmas kanatong tanan. Og sals mga kaigsunan, humana to may nabis Congressman Carlo Nograles no, sa mga katikaran diha sa panahon sa Kapaskuhan. Ato dahil isgutan mga kaigsunan ang gitawag natong mga disqualification cases. No? Batok kang Mayor Rudy Duterte sa iyang pagka-presidente. Og tanawan po nato katong mga ups and downs sa ginatawag natong presidential survey. No? Makisayon sa kang Congressman Carlo Nograles kung usa katong mga tubag sa inyong mga pangutana gikan sa inyong tagsa-tagsa ka mga kabarangayan diya mga kaigsunan. Sals, back to you. Honest na nan, Merry Christmas ug mabungahong tuig diha kanimo og sa mga tigsubay sa atong programa, Congressman Carlo. Sigurado gid mi nga nindot kayo og malipayon ang Kapaskuhan sa panimalay sa mga Nograles. Salamat, malipayong Pasko. Zaldi, ug Rafi, ug sa tanan nato mga higala, mga supporters nato, mga lideres, ato mga scholars, mga beneficiaries, sa tanang mga nitabang ni suporta kanato, sa mga media, kayong tanan daghang kay salamat, ilabi na sa inyong advanced Christmas gift na inyong gihatag kanako last October nga midagan kita karon nga walay kalaban, way kontra. And busa nagpasalamat pud mi kay Mayor Duterte ug sa tibok puwersa sa hugpong sa taong lungsod. Unya, wa namin laing kabalos pa kundi ang atong pagpasalig kaninyo nga atong ipadayon ang maayo natong pagserbisyo, pag-alagad sa atong katawhan diri sa unang distrito. So salamat kayo. Sumala sa among madungog nga kanunay ang imong paghatag og bagapalipay ning panahon sa Pasko, Congressman Carlo. Og wa gyud ni damha sab so ba nato makigsunan tungod kay midagan ka nga way kontra sa imong ikatulong nga termino. Maulaw man gud ta Zalz kung dili mo ta magpadayon sa atong tradisyon. Ilabi na kay ang Pasko panahon sa pagpasalamat, Thanksgiving ka na siya. So angay lang pud na atong i-share ang atong gift giving, pinaagi sa atong mga gift giving, atong Thanksgiving, pagpasalamat nato sa katawhan. So dili pwedeng mawala kadto siya, maulaw pud ta kung atong walaon. Nya mo yun lang pud na sila nakakumpiyansa tungod lamang kay kwan, di ba? Lain pud kayong paminawon. So mao ni ang panahon na makabalos mi, makapasalamat mi sa tanang mga nitabang kanato, sa atong mga supporters. So kung unsa may atong naandan nga mga Christmas gift giving nato, hilabi na sa atong mga lideres, atong mga supporters, ato gid kanang gipadayon kay mao lang man niya ang pwede natong ikabalos na pagpasalamat. Gawa siyempre sa atong mga benepisyo sa atong distrito. Okay. Matag panahon sa Pasko, sagad na mo'y pangutana kung unsa kadtong mga pangandoy ni Congressman Carlo Nograles, no? Nining Pasko ha, Congressman, unsa pug kaha ang imong gustong ipatuman diya sa imong mga unahon nato kining alang sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao? Siyempre, hinaot pa unta na mapadayon nato ang atong mapadayon nato na mapalambo, no, ang atong unang distrito, mapadayon nato ang paghahatag nato mga serbisyo na mga mo'y makapauswag, no, makapaasenso sa matag usa ka pamilya ug lumulupyo dinhing dapita, no. That's why kanunay ang atong paghatag sa mga scholarship, atong mga job fair, mga medical mission, sa atong paghatag og mga assistance, sa atong paghatag og mga infrastructure, mga kahayag, projects nato kay gusto gid nato, tumutinguha gid nato is matagaan nato og maayong paglambo, no? Ang matag usa ka mga lumulupyo ug matag usa ka pamilya diri nagpuyo sa atong distrito. So hinaut pa unta karong maabot na tuig, mapadayon nato kini pinagi sa maayong proyekto, mga programa ug ato pang mapaspasan kini.
Okay. Alang sa atong nasod ga, Congressman Carlo, sa puntong imong mga pangandoy para sa atong nasod. Siyempre, kay election year man gyud karon, hinaut pa unta na makapili kita og mga lideres nga ngayan nga maoy makatabang gayud sa atong nasod, makatabang sa atong mga kaigsuonan, mga hilabi na katong mga naglisod, mga kabos, kanang makahatag og tinuod nga kalinaw hilabi na para sa Mindanao, ang makapahiusa sa mga tanang sektor sa Pilipinas ug ang makahatag og maayong inspirasyon ug giya sa tanan sa mga lideres na atong paggaon ug nagpangga pud kanato. So hinaot pa unta na maayo ang atong pagpili karong maabot ng eleksyon gikan sa kauluhan hantod sa pinakaubos nga leader sa lain-laing distrito ug dapit dinhi sa atong nasod. Okay. Ang imong mga wishes alang sa imong pamilya, Congressman Carlo? Siyempre ang kanunay na health, protection, happiness, no? Mao man ang kanunay natong ginaampo sa atong labawang makagahom, ginapunta padayon ang ilang ang protection nga ihatag sa atong Ginoo ug ang kanunay na pagpangga, no, sa pamilya. Hinaut pa unta na kanunay kaming iampo ug kanunay kitang proteksyonan sa atong Panginoong Dios. Sa katapusan, ang imong mga pangandoy alang sa Balay Balaoranan, Congressman Carlo? Para sa House of Representatives na pamantay tulo ka tuig nga tulo ka semana, no, ang mabilin gikan sa pagsugod namo January 19 hantod na mahuman kami by mga February 3. So hinaut pa unta na pasahon namo ang mga balaod nun nga makapahiusa sa atong nasod ug dili makapabungkag niini. And hinaut pa unta sa sunod na kongreso, sa 17th Congress, na mas swerte ta, mas makapasar ta og mga balaod nun na maoy makapauswag sa atong nasod. Hinaut pa unta na ang 17th Congress mas panggaon sa tao, and hinaut pa unta na mas makatabang pa mi sa nasod. Okay. Isgutan ng House of Representatives, Congressman Carlo. Among nabalitaan nga ang Duterte Block nga imong panguluhan, no, diya sa Kongreso, nakadani na og 70 ka kongresista, no, alang sa Duterte for President campaign, Congressman. Tinuod ka na sa pagsugod nato, nakabitaw ko og salita nga doon na ako'y 50, no? Primero, 50 ka mga recruits gikan sa House of Representatives. Pero gikan dito karon nadugangan nami, so roughly mga 70 na, tinuod na, no? Mga 70 ka mga miyembro sa House of Representatives, mga congressmen and congresswomen ang open nga musuporta kay President Duterte. Wow. In fact, bisan si Speaker Belmonte, di ba? Medyo tingala sila, no? Bisan si Speaker Belmonte napa-meeting nato with Mayor Rodi nga matud palagi si Speaker Belmonte ang campaign manager ni Mar Rojas, pero nganong na-set up nato nga napa-meeting niya si Mayor Duterte. So dakong sinyales kana para sa mga representantes sa Kamara na bisan pinakabugat, ang pinakataas namong leader sa House of Representatives nakikistorya na kay Mayor Rodi. And then in fact si Congressman Ungab na nagunit po doon sa kabugat na position or komitiba sa House of Representatives, ang Committee on Appropriations, bisan siya nakabitaw na siya og sulting mag-Duterte siya. And then si Mar Rojas, si Secretary Mar, niingon po og I understand kung mag-Duterte si Ungab. So nakahatag po na og sinyales sa ubang mga kongresista hilabi na sa Mindanao na okay lang di ay. They will understand man di ay kung mag-Duterte mi hilabi na kay taga Mindanao kanan siya. So tungod niya na medyo nakatabang to siya sa atong pag-recruit sa mga miyembro sa Kamara para kay Duterte for President. Ang sagabal lang yun ani is kining mga disqualification cases. Kay siyempre kung makigistorya ta sa mga kongresista,
katong medyo alanganin moingon man sabog sa man ni Carlo na naa man siya disqualification. Basin unya mulantad mi na mag Duterte mi unya ma-disqualify lang di ay sunog mi ani. Bulabog. Bulabog, di ba? So that's why mao na ang nahimong sagabal, no? Babag sa ato pa sa pag-all out nila kay Mayor Duterte. Pero sagde ingon nako by January medyo mahibaw-an naman gyud nato kung ma-disqualify si Mayor Duterte or dili. Pero akong assessment ana kung dili ma-disqualify si Mayor Duterte, mas daghan pa tang mga ma-recruit nga mga kongresista nga mosuporta kay Duterte for President. Okay. Ato ta sa sunod bahin sa atong programa, Congressman Carlo, atong isgutan ang mga gitawag na disqualification cases batok kang Mayor Duterte. Sumala sa imong nahibaluan, Congressman Carlo, pila na ba ka disqualification cases ang napasaka no batok kang Mayor Duterte karong panahon na? Doon na siya itulo ka DQ cases ang gi-file dito sa COMELEC. Ang primero, katong gi-file sa broadcaster nga si Ruben Castor. So sayo pa atong pag-file or pag-substitute ni Mayor Duterte kay Dinyo, diha pa lamang daan nag-file na og disqualification case si Ruben Castor. In fact, gihiringan na ni siya sa COMELEC and siguro nakapaminaw man mo sa iyang gisulti na mahal daw niya si Mayor Duterte. No, kay kapwa guardians. Ug tungod kay guardians silang duha, iya man daw gipangga si Mayor Duterte. So gipangutana siya. So unsay gusto ni so kung ginapangga nimo or mahal nimo si Mayor Duterte, ngano ni file man ka? Nya ang tubag po niya, dili si Mayor Duterte ang akong gipailan, si Dinyo daw ang iyang gipailan. Ana. Ang ikaduha, then gikan dito sa pagsulti niya og ingon ana after the first hearing sa COMELEC, kalit lamang nung December 21 ni file pud ang usa ka Rizalito David nga mas nailhan nato nga mo'y kanunay nagadagan og nidagan og presidente, and then nidagan pud og senator, then karon siya ang ni-file og disqualification case against kay Grace Poe dito sa Senate Electoral Tribunal. Nya wala pa siya mahuman dito, gipailan po niyang disqualification case si Mayor Duterte last December 21. Then sunod ato December 22 na pailaing ni file og disqualification case nga ang pangalan si JP de las Nievas nga usa ka student council chairperson sa UP Diliman. So mao ni karon ang tulo ka disqualification cases na gi-file gipasaka nila dito kay against Mayor Duterte dito sa COMELEC. Okay. Congressman Carlo, medyo nalibog ang mga tao tungod sa milabayng balita nga nagbutuhay ang COMELEC sa pabor sa certificate of candidacy ni Duterte para pagka-presidente. Para sa dining mga disqualification cases. Mao lagi tinod ka na no, daghan ang naglibog. Pero katong decision sa COMELEC nga 6-1 in favor of Duterte na unom ka commissioners pabor kay Duterte against isa nga nag-dissent. Mao ni siya ang decision sa COMELEC sa pagdawat sa pag-substitute ni Mayor Duterte kay Dinyo. No? Ang nakapalibog lang yun ani is dito sa decision nila na magoy nakabutang dito without prejudice to any disqualification cases that may be filed or is pending against Mayor Duterte. So mao nang paggawas anang mao nga decision or balita kalit na lamang ni gawas ning si Rizalito David na nag-file og disqualification case unya kining si JP de las Nievas na nag-file for disqualification case kay murag naghatag magud og senyales ang COMELEC nga kini among ginadawat ni siya as isip usa ka substitute kang Dinyo. Pero pwede ninyo pailan og disqualification case murag ana ang istorya ba? Ang tenor, no? Ang tenor sa ang tingog sa ilang istorya. Pero mao lagi na ang nakapalibog lagi sa tao is nganong gidawat nila under a 6-1 decision ang substitution ni Duterte unya karon napay nabilin nga disqualification case. That's why as a lawyer ang akong opinion ani ang katong mga disqualification cases against kay Mayor Duterte should be dismissed by COMELEC.
Because kung imong tanawon or basahon kini mga DQ cases against kay Mayor Duterte, dili man na siya against kay Mayor Duterte himself per se. Because these disqualification cases are against Dinyo. Kaya ang ilang gina-question dito is ang certificate of candidacy ni Dinyo na ang gibutang ni dito is that he is running for mayor of Pasay. Bisan pa man ang heading dito sa papel is certificate of candidacy for president. Ang blanco manggod gipil up pa nila mayor of Pasay City. So, nasayop sila dito sa pag-fill up sa mga blanco. But that is the certificate of candidacy ni Dinyo. Diba? Then, after niya pag-withdraw, sa pag-withdraw niya atong certificate of candidacy, gibutang niya dito sa iyang withdrawal papers na ang mag-substitute sa iya si Mayor Duterte. Then, after that, si Mayor Duterte filed his own certificate of candidacy dito sa COMELEC. Pero kung imong basahon ng certificate of candidacy ni Mayor Duterte, wala may sayop dito. Because ang nakabutang dito is he is running for President of the Republic of the Philippines. So sa ato pa, kining tulo ka disqualification cases are against Dinyo. Karon kana si Dinyo, nag-withdraw na siya as a candidate. Na-substitute na siya by Duterte. So kung doon naman kay dapat questionon diha ang certificate of candidacy ni Duterte, nga karon wala man sila makit-an nga mali diha. Because when you go to disqualification cases, you are questioning the qualification of the candidate. Karon ang pangutana, kinsa man ang kandidato karon? Dinyo or Duterte? Duterte naman. So kung mag-file kag disqualification case, dapat ang tan-awon nimo ang qualification ni Duterte. Pangutana, si Duterte American boy ba? Dili. Si Duterte resident ba siya of the Philippines for how many years? Yes. Si Duterte ba is a citizen of the Republic? Yes. Si Duterte ba is botante? Yes. Alangan. Kaya si Duterte, 30 years na in public service. Sige, dagan. Kada election mo, dagan na siya. Mayor, vice mayor, congressman. So sa ato pa, sa laktod ng pagkasulti, he is more than qualified to run for president. Because how many elections na sa nidagan, wala may question mark sa iyang qualification. Okay. Congressman Carlo Nograles, imong ginahagit sa publiko si Rizalino David og kini usa sa mga nagpaluyo nining disqualification cases bato ka Mayor Rodrigo Duterte nga pasaka kining pasakaan sab siya og susamang kaso ang uban pa mga kandidato pagka presidente ba? Yes, kay halata man kaayo na kining si Rizalito David ang iyang ginapailan lamang is katong mga manguna sa survey. Diba? Katong primero niyang gipailan, si Grace Poe. Doon kay si Grace Poe ang number 1 sa survey. But of course, kabalutan na, gipailan niya dito sa Senate Electoral Tribunal para mawad-an siya og iyang pwesto sa Senado because kuno she is not qualified. Pero kabalo bayata, na ang tumong tinguha gyud ang tuyo gyud na ana is not for the Senate to remove her as a senator, but ang katuyuan gyud niya is katong maguba ang iyang kandidatura pagka Pangulo. Di ba? So, nagsugod dito kay Grace Poe, tungkol kay si Grace Poe ang number 1. Karon kay si Rody Duterte ng number 1, gipailan po niyang DQ case si Rody Duterte. Mao nang halata kayo ang iyang bias. Mao nang ingon nako, kung ingon na siya, na puros prantalan na sa iyang ipailan, pailan na lang siguro niya ang tanang mga nidagan niya pagka Pangulo. Kaya otherwise, halata na kayo ang iyang bias. Mo nang ingon lagi nako na I hope that Mr. David is not being used by some big shot dia or kanang mga bugat ng mga personalidad. Basin na sila sa likod niya, nagpaluyo, di ba? So, para dili medyo makita ang pagkabayas niya, pailan na lang niya ang kaso ang tanan. Kay murag anad man kaya siyang mag-file og kaso. Magsige na naman i-file og kaso kini si Rizalito David niya. Matod palagi nang ingon paginako. I hope that he is not driven by anger kay kini si Rizalito David na disqualify siya pagka-pangulo. Because even si Rizalito David, usapod na kakandidato na nidagan pagka-pangulo. Ang problema is gipailan siya sa COMELEC ug nuisance candidate. O giwala, gitagak siya, giwala ang iyang ngalan dito sa bolota because he was considered a nuisance candidate
this coming election. So I hope na katong iyang ginapay dili pud ingon na nuisance suit, no? Kanang nuisance candidate nagsamok-samok lang ka dito. Kanang nuisance suit nagpile-pile lang kag kaso para magsamok-samok lang pud ka. So mao nang ingon ako, ihahagit na ako para dili maingon or dili ka pasangin lang nga bias kay ka, pailan na lang imong tanan. Anyway, hilig man ka mag-file og kaso, di tanan na lang siguro i-appeal mo sa imong mga kaso. Para mapag-usapan na siguro. Mao. Sa mga kaigsunan, no, nagkainit ang atong diskusyon, no, kalambigit gini sa pagdagan ni Mayor Rudy Duterte sa pagka-presidente. Mag-break usa tag makadiyot ay lamog hawa kay mobalik din ta. Kalambuan, dalat na. Tampara, 21 years old, taga Villarica, Bapak, City of Samal. Niya ako karon dire kay sa job fair na nabawaan ako sa akong ante din. Niya ako diri para mga-apply o naot ko nga maka-focus akong trabaho karong buwan na. Kay medyo na ako ang trabaho karong panahon na. Hinaot ko nga maka-food ako sa akong trabaho nga gi-applyan o buntag pa sa iyo nga nakapang-apply na ko diri. Daghang salamat kang Congressman Carlo Nograles nga gidala niya nga job fair diri nga makatrabaho na ko isip sales lady sa Gaisano Mall diri sa Davao City. Ako si Annalisa Tambara na anak ko iki. Madamba. I'm 18 years old. I live in Father Silga Street, Madapo Hills, Davao City, Barangay 8A. Nag-apply kong trabaho diri karon tungod gusto na ko makatabang ko sa akong parents. Gusto ko ako na po yung mga gigante sila o kuan maayo na ilang gitabang sa kuha. Kay gusto na ko matabangan ako akong lola o masuportahan kay tungod niya kasi wala akong mga parents. Iyaga pong gisuportahan sukad bata pa ko. Dagang salamat sa job fair. Paigayon ni Congressman Carlo Nograles din sa Palma Hill Elementary School. Tungod ana makatabaw na ko isip desert crew sa Anas Breeders Farm. Ako si Anas L.K. P. Madamba. Karon anak ko'y K. Si Joanny Buon, 22 years old, nagpuyo sa Puan, Davao City. Na ako dilon para mangitag trabaho, para maka-experience na po. So, gusto ko makatabang sa kuang pamilya, then para makaipon, pwede ko mag-eskwela. Okay ang din sa job fair, organize, dili gugot. Daghang salamat sa job fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles dinhi sa Palma Hill Elementary School. Tungod niini, makatrabaho na ko sa associate sa Gaisano Mall of Davao. Ako si Joanny Buon, karon na anak ko'y Kay. Kalambuan, dalat na. Balik na sa itong programa ang Kalambuan Dalatanan. Mga kaigsunan, natong kinisgutan karon ang mga disqualification cases, no, batok kang Mayor Rodrigo Duterte. Congressman Carlo, balikan ko lang itong imong gisgutan, no, nga medyo duda ka, no, dito sa pag-file ni David, no, sa katong mga disqualification cases. Buot ba nimo ipasabot nga nagaduda gyud ka nga dunay laing nagpaluyo kang Mr. David, no, nga idusok kini mga bawog nga pamulitika, Congressman? Murag ingon ana gyud kay siyempre kini pirmi man atong madungog kining istorya nga dunay operation called last man standing. No? In English man no. So ambot lamang ipasabot sa last man standing kanang operation na siya na hantod ang mapabili na lamang nga kandidato pagkapangulo, isa na lang. Isa na lang. Siyempre, daog. So, siyempre, kung isa na lang ka kandidato ang nabiling dagan pagkapangulo,
wa na laing choice or option ang mga tao kay wa na laing sa may pilian nato. Kusara man ang nidagan karon, di ba? So bisan pa man karon pila man ang nidagan ng pagkapangulo 100 plus, di ba? Then gikan sa 100 plus, gi pang disqualify ang tanan tungod kay nuisance, hantod ang nabili na lang is 5 or 6 daw kuno. Unya katong usa pailan og disqualification, disqualify. Katong isa pailan na sa another disqualification na lain, disqualify sad. Katong isa prisuhon man daw kun nila. Mo na hantod na ang nag-inusara na lang ang nabilin isa na lang ang nabilin diha. So mao ni karon so gina-technical, ginapangita og technicality katong kang Grispo, syempre legal man na no, natural born, not natural born, legal na question kining kay Duterte karon technical kayo kay ang gina-question kining pag-file dinyo na for mayor of Pasay City na dili naman si Dinyo ang nidagan karon, si Mayor Duterte man nidagan ron. So nganong pangitaan pa man nimo nag-technicality, then karon katong kang Binay siyempre kabalota daghan ang ginapay kapampay ng mga kaso-kaso hantod na madami dyan siya. So diri mao ni ang ginaingon lagi nila na last man standing operations. Pero para magmalampuson ang mga operasyon kinihanlan doon ay mga aktor, no? So mao ni karon ang mga naga-file og DQ, mga disqualification cases, diba? Basin appeal na sila sa equation. Ang lain pang dapat appeal sa equation is kining COMELEC lagi, no? Kay kung para malampuson lagi ang operation kinahanglan ang COMELEC mo participate sa dito sa mga operasyon. So naghinaot lamang ta na ang COMELEC is dili appeal sa maong pamalakad. So tanawan na lang nato ni abangan